walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I will live with all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I will worship, I will worship you. 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 Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Samahan niyo po kaming mag-worship ngayong gabi. Into your hands I believe, commit again with all I am. For you, Lord, you hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I will worship, I will worship you. I will worship, I will worship you. I will worship
reason that I sing. All I am. Amen. You're the reason that I sing with all I am. Amen. Dapat po alam natin talaga kung bakit tayo umaawit, nabubuhay dito sa mundo. Magandang gabi po sa bawat isa. Kami po ay nagagalak na magsama-sama muli tayo ngayong linggong ito. Thank God, it's November 2. Ilang araw na lang, Pasko na. At natutuwa po kami at natutuwa po, alam ko, very thankful tayong lahat na hindi tayo ganun na salanta ng bagyo. Though malakas pero humina po siya dun sa inaasahan. Napakadaming dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon. Umpisahan natin yung linggong ito ng may pasasalamat sa ating puso at isipan. Mag-isip tayo ng bagay na pwede natin ipagpasalamat sa Panginoon. Ipapasalamat ako sa Diyos dahil nandito muli kami, wala kaming karamdaman na kahit maraming challenges sa buhay, pero patuloy pa rin natatayo dahil alam mo kung sino ang kasama mo. Yun po ang pinaka-importante po sa bawat isa sa atin, na kahit dumaan tayo sa maraming pagsubok katulad nila Shadrach, Meshach at Abednego, hindi sila natinag kung kahit tinapon sila sa fire, hindi natinag yung kanilang pananampalataya. At yung pananampalataya nila, hindi lang nakatuon sa positive things na makukuha, na marireceive nila sa Panginoon. Sabi na, even if, kahit man hindi tugunin ng Panginoon yung panalangin nila, even if, hindi matitinag yung kanilang pananampalataya. Tayo rin po kaya, kung hindi tugunin ng Panginoon yung ayon sa ating inaasahan at ayon sa ating dinadalangin, patuloy po ba kaya tayo na magpupuri sa Panginoon, magpapasalamat sa Panginoon? Nawa saliksikin natin ang ating mga puso. Maligaya po kami na sama-sama tayo muli ngayong linggong ito na mag-aaral ng kanyang salita. Sige po, tayo po ay manalangin na at para matunghayan natin yung bagong pag-aaralan natin sa linggong ito. Panginoon, marami kaming dapat ipagpasalamat sa iyong harapan ngayong gabing ito, Lord. Na kami ngayon ay sama-sama muli, na may excitement sa aming mga puso, na ano na naman bago ang aming matututunan ngayong linggong ito. Panginoon, bigyan mo kami ng puso na teachable heart, Lord, na kung ano yung ituturo mo, Panginoon, hindi lamang kami makikinig, kundi gagawin namin, i-apply namin ito sa aming buhay hanggang maging lifestyle namin kung ano ang nais mo para sa bawat isa sa amin. Panginoon, dinadalangin namin, gawin mo kaming karapat-dapat sa banal mong presensya ngayong gabing ito dahil alam namin, nandito ka sa kalagitnaan namin. Nandiyan ka sa bawat tahanan na kasama namin ngayong gabi. Maluwalhati ka namin, maitaas namin ang kabanal-banalan mong pangalan at mabigyan ka namin ng ngiti sa iyong mga labi, O Diyos, habang kami ay patuloy na nag-aaral, nagsasaliksik ng iyong mga salita. At ang dalangin namin, O Diyos, tulungan mo kami na makita ito sa aming buhay. Purihin ka, O Diyos, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sa gabing ito, nais ko rin pong ipahayag yung aming pakikidalamhati sa aming inaanak sa kasal, si Mayan, Doktora Mayan Lim. Nakikiramay po kami sa pamilya ni Doktora Mayan, kay Buddy, at saka kay Shekinah, kila Mami Lina, and buong family. So nakikiramay po ang pamilya namin sa pamilya nila, Sister Mayan. Okay. So sa gabing ito, mga kapatid, magsisimula tayo ng bagong series. At ito po ay tungkol sa mga batas ng Diyos. Okay. Tungkol sa
commandment ng ating Panginoon. So, particularly yung 10 Commandments. Okay, mga kapatid, yung 10 Commandments. Ang tanong ko po ay ito, sa tingin po ninyo, applicable pa rin po ba na sundin natin yung 10 Commandments o hindi na? Ano po sa tingin nyo? Ito po ba'y applicable noon lamang Old Testament at hindi na applicable ngayon sa panahon natin? Ito po ba ay time-bound or timeless? Ano po sa tingin nyo? Ang 10 Commandments. Applicable lang po ba ito nung panahon na yon? Nung panahon nila? Hindi na sa panahon natin? Timeless or time-bound? Or ito po ay para lang sa mga Jew? Okay? So pag hindi ka Jew, katulad natin, mga Gentiles po tayo, hindi tayo bahagi ba nung utos ng Diyos na ibinigay kay Moses? Ano sa palagay po ninyo, mga kapatid? Yan po yung ilang mga katanungan na maganda po ay pag-usapan natin at talakayin natin sa devotion natin. Dahil I believe with all my heart, lahat ng mga salita ng Diyos na sinulat sa banal na kasulatan ay meron siyang layunin kung bakit ibinigay niya. Lalo na yung 10 Commandments. Okay? Sabi nga rito sa Romans 15:4, okay? Kailangan i-consider natin yung sinasabi ng salita ng Diyos sa Book of Romans chapter 15 verse 4. Sabi rito, for whatever was written before us, for whatever was written before was written for our instruction, so that through our endurance and through the encouragement of the Scriptures, we have our hope. So merong layunin kung bakit nasulat yung banal na kasulatan, no? Nasulat ito for our instruction. Yun ang sabi ng banal na kasulatan. For our instruction. Sa gayon, through our endurance and through the encouragement of the Scriptures, we have our hope. So kasi yung Scripture, ito po yung nagbibigay sa atin ng pag-asa. Okay? It is for our instruction, for our encouragement, upang tayo magkaroon ng pag-asa. Kaya kung walang bahagi sa puso mo ang salita ng Diyos o yung mga utos ng Panginoon o yung salita niya, nawawalan ng pag-asa ang isang tao. Pero ang isang tao na nakikinig, nag-aaral, at sumusunod sa salita ng Panginoon, doon niya nasusumpungan yung encouragement and hope na maaari niyang makuha mula sa banal na kasulatan. Ito po isang malaking tanong, may mga Kristiyano po kasi na hindi na po nila binabasa yung Old Testament. Kasi sabi nila, sila'y nasa New Testament, nasa New Testament na. So, ang tawag sa kanila ay New Testament believers. So, para sa kanila, obsolete na yung Old Testament. Pero hindi po yun ang tinuturo ng Panginoon eh. Kung mapapansin po natin sa Matthew chapter 5, ito yung ilang mga insights lamang po. Sabi sa Matthew chapter 5, 17 to 18, sabi niya, Jesus did not come to abolish or to do away with the law or the 10 Commandments. Actually, He came to fulfill them. So maging ang ating Panginoong Jesucristo, hindi siya naparito to abolish the law o to abolish the Old Testament. But He came to fulfill them. Ano ibig sabihin po ng salitang fulfill? To carry out. So isinakatuparan niya yung sinasabi sa banal na kasulatan sa Old Testament. To make full or to get to the heart of. So si Jesus,
mismo ay isang halimbawa na hindi niya inabolis yung Old Testament. Sa halip, tinupad niya, isinakatuparan niya, isinabuhay niya yung mga itinuturo sa lumang tipan. Kaya nga po, when we are in Christ, the Ten Commandments became more relevant to all of us. Lalong-lalo na yung Ten Commandments. Ano? Dapat mas maging buhay yan sa atin. Dahil tayo rin po ay isang mananampalataya. Okay? So, buksan po natin sumandali. Bago tayo dumako dun sa Ten Commandments, nais ko munang dalhin ng bawat isa sa inyo dun sa Book of Psalms, chapter 19, 7 to 11. At ito muna yung pagbubulay-bulayan natin as an introduction for the series about the Ten Commandments. Okay? Kasi dito sa Psalm 19, verse 7 to 11, in-outline po ni David yung benefit ng kautusan ng Diyos. Okay? Actually, meron po siyang mga katuruan na itinuro dito. Ano ba ang kapakinabangan ng salita ng Diyos sa buhay ng isang tao? Okay? So, buksan po natin sa Psalm 19, verse 7 to 11. So, kung nariyan na po kayo, sabi rito, babasahin ko po sa New American Standard Version. The law of the Lord is perfect, restoring the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true. They are righteous altogether. They are more desirable than gold, yes, than much fine gold, sweeter also than honey, and the dripping of the honeycomb. Moreover, by them your servant is warned. In keeping them, there is great reward. So dito, dinescribe muna yung tungkol sa commandments or law of the Lord. Okay, merong iba't ibang descriptive word na ginamit, no? Una, sabi dito, the law of the Lord or the commandment of the Lord, verse 7. Then sinabi rin, the testimony of the Lord. Okay? Number 3, the precept of the Lord, the commandment of the Lord, the fear of the Lord, the judgment of the Lord. So, 6 na beses po na binanggit yung iba't ibang descriptive word regarding the law or the commandment of the Lord. Tinawag ito na law, testimony, precepts, commandment, the fear of the Lord, the judgment of the Lord. So, lahat po ito ay patungkol sa law. Okay? Ngayon, dinescribe din dito kung ano ang law. Okay? Sabi dito, perfect. Okay? Sure, right, pure, clean, true. So, ito po yung mga descriptive word na kinabit tungkol sa law. Ang law ay perfect, sure, right, pure, clean, and true. Ngayon, ano naman ang benefit nitong mga law sa buhay ng isang tao? So, binanggit po dito, verse 7, reviving the soul or restoring the soul. Okay? Or refreshing the soul. Sabi sa NIV, refreshing the soul or reviving the soul or restoring the soul. Alam nyo, wala po tayong mabibili niyan sa Mercury Drug.
Okay? Na makapagre-revive o makapagre-refresh, makakapag-restore ng ating kaluluwa. Okay? Yung salita po lamang ng Diyos ang makakagawa nun sa buhay ng isang tao. Sabi rito, pangalawa, making wise the simple. So kung ikaw ay isang ordinaryong tao, simple ka lang, pero you will become wise dahil sa salita ng Diyos. Kasi once na nalaman mo ang salita ng Diyos, magkakaroon ka ng mas malalim na awareness. Kasi ang salita ng Diyos, hindi lang niya itinuturo yung nakaraan. Hindi lang yung pangkasalukuyan. Even yung panginaharap. Kaya you will become more wiser in dealing with the present and with the future. Kasi you learn it from the scripture. So nagsisilbi itong wisdom para sa iyo. Kaya nga sabi dito, making wise the simple. And then sabi dito, the commandment of the Lord are right, bringing joy to the heart. Hallelujah. Kayo po ba'y may kalungkutan? Meron po ba kayong kabalisahan? Yung salita ng Diyos, bringing joy to the heart. Bakit? Kasi pag natuklasan mo yung pangako ng Diyos, natuklasan mo yung plano ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, it brings joy to your heart na kay Lord, hindi lang may pag-asa, may katagumpayan sa ating Panginoon. Meron kang brighter future kay Lord. Okay? Kaya it brings joy to the heart. Alam nyo, I think itong pandemic na ito, mga kapatid, kung wala ang salita ng Diyos, alam nyo, nagpapasalamat po ako dun sa mga nagpapatotoo sa ating mga kapatiran na, Pastor, salamat po. Alam ko po, mahirap yung inyong ginagawa dahil araw-araw. Pero alam nyo po, sabi nila, ang laki pong tulong sa aming buhay kung paano namin hinaharap yung pang-araw-araw namin na challenges sa buhay. Ang dami rin po naming problema sa pamilya, problema sa trabaho, problema sa kabuhayan, problema sa negosyo, problema sa relationship, at yung personal naming problema, yung aming tinatawag na inner struggle. Pero alam nyo, dahil gabi-gabi na nakakarinig kami ng salita ng Diyos, natututo kami mula sa salita ng Panginoon, it brings joy and peace in our hearts. It brings comfort. It brings strength. Kaya nga alam nyo mga kapatid, lamang po tayo bilang mga mananampalataya na nagbubulay-bulay ng kanyang salita. At hindi lang nagbubulay-bulay, kundi kung i-apply pa natin, abay lalong double blessing ang matatanggap natin mga kapatid. Kaya nga sabi rito, bringing joy to the heart. Sabi pa niya, the commands of the Lord are clear, giving insight for living. O di ba, ang dami nating natutuhan, mga kapatid? Kasi yung nangyayari sa ating panahon ngayon, halimbawa itong pandemic na ito, hindi lang naman ngayon nangyari yung merong ganitong crisis o calamities. Sa banal na kasulatan, ang dami na nating napag-aralan sa kasaysayan, sa history of the world. Marami ng mga crisis, calamities, tragedy na nangyari in the past. Pero natutuhan natin ano yung mga lesson, ano yung mga insight, ano yung mga practical wisdom, practical application in dealing with difficulties, in dealing with calamities, in dealing with crisis, in dealing with tragedy, in dealing with sin, in dealing with disobedience, in dealing with injustices, violence, etc., etc. So, nagkakaroon tayo ng insights. Meron tayong ibang napapakinggan. Alam nyo, itong malungkot, no? Kung ang pinakikinggan lamang po ninyo ay balita sa TV, sa internet, sa YouTube, sa Facebook, puro ganun lang ang napapakinggan nyo. Madidrain kayo, mapuprostrate kayo, mag-worry kayo, ma-alarm kayo. Halimbawa po mga kapatid, no, yung mga newscaster natin nagbabalita tungkol sa weather.
sasabihin ng mga newscaster bantayan po natin yung pagdating o parang salubungin po natin yung pagdating. Parang i-anticipate po natin yung pagdating ng ganito. So parang ikaw naman, naku, minsan nagpapanik na tayo dahil nga po dun sa mga sinasabi ng mga newscaster sa atin, nakakadagdag anxiety sa atin. Pero the good news is, dapat balansehin natin. Hindi lang yung bad news doon sa news ang iyong pinakikinggan. At least may pambalanse ka yung salita ng Diyos. No? At least kung may bad news doon sa news, dito sa Bible, may good news. Anong good news? Anong tinuturo ng salita ng Diyos? Kaya nga, giving insight for living. O kung may calamity, anong dapat nating gawin? Kung may kahirapan, anong dapat nating gawin? Nung Sunday, kahapon, tinuro ko, sa panahon ng kahirapan, sa halip na magmukmuk, sa halip na matakot, sa halip na walang gawin, yung mga taga-Macedonia, iba ginawa nila. Sa gitna ng kanilang mga pagsubok, sa gitna ng kanilang mga kahirapan, nagawa pa nilang tumulong sa mga nangangailangan. Yun ang pangontra nila, yun ang ginawa nilang action plan. To counter yung poverty, to counter yung trouble sa kanilang kinakaharap, yung kanilang calamities. Sa halip na matakot, magmukmuk, hindi. Ginawa nila, they allow the grace of God to work in their lives. Nag-overflow yung joy, yung abundance of joy na nagresulta in rich generosity. So, makikita natin, sa gitna ng crisis, ang ginawa nila, naging channel of blessing sila sa buhay ng ibang mga tao. So, kakaiba yung tinuturo ng salita ng Diyos. Okay? Sabi pa rito, verse 9, sabi rito, the fear of the Lord is clean, enduring forever. Sabi nga, lahat ng bagay dito sa salibutan ito ay it will fade away. Pero yung salita ng Diyos will remain forever. Okay. So, kay Lord, sa kanyang mga salita, may forever. Ibig sabihin, ito'y hindi magbabago. Yung salita ng Diyos will remain forever. Meaning, it is dependable. It is firm. It is stable. It is a strong foundation. Dahil hindi yan magbabago yung salita ng Diyos. Kaya nga sabi rito, the fear of the Lord is clean, enduring forever. Verse 9 pa rin sabi rito, the laws of the Lord are true, each one is fair. Okay? They are righteous altogether, or each one is fair. So dito natin mararanasan yung katuwiran ng Diyos. That God is just, God is righteous, God is holy. So makikita natin dito yung katangian ng Diyos sa kanyang mga salita. Kasi kung sino ang Diyos, nagre-reflect doon yung kanyang salita, yung kanyang batas, yung kanyang law. Okay? Reflection yun kung sino ang Diyos, yung kanyang law. Makikilala mo ang Diyos kung sino siya sa pamamagitan ng kanyang kautusan. Kasi nagre-reflect si Lord, yung kanyang katangian, doon sa kanyang mga kautusan. Okay? Kaya nga, they are more desirable than gold, even the finest gold. They are the finest gold. They are sweeter than honey, even honey dripping from the comb. Verse 11, they are a warning to your servant, a great reward for those who obey them. Nagsisilbi itong babala sa atin bilang kanyang mga lingkod. Ang salita ng Diyos, sabi ko nga sa inyo, para siyang para siyang early warning device.
Okay? Di ba yung sa mga sasakyan, merong triangle. Ang tawag doon, yung may reflector yon na kapag ka nasiraan ka sa daan, ilagay mo yung early warning device para yung mga paparating na sasakyan ay mabigyan ng babala. So, ang Biblia po ay parang ganun, early warning device na nabibigyan tayo ng babala doon sa maaring mangyari sa hinaharap. So, sinasabi na ng Panginoon, ito na yung magiging consequences sa inyong mga pagsuway. Kaya huwag na kayong sumuway para hindi nyo na maranasan yung mga consequences. Kasi heto na. Halimbawa po, sabi ng Bible, pride goes before destruction. Okay? Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Yung kapalaluan o kayabangan, yan ang magbabagsak sa iyo. Kaya nga sabi ng Bible, for God opposes the proud, but He gives grace to the humble. So, salita ng Diyos yun. Yun yung divine law. Okay? Nagsisilbi itong warning. At hindi lang po warning. Sabi rito, nagsisilbi rin itong reward. Sabi rito, a great reward for those who obey them. So, dapat nating maintindihan na ang law, hindi lang ito nagsisilbing warning kung susuway ka. Pero, kung susunod ka, mayroong great reward. So, gusto kong mag-focus doon sa great reward. Ano yung reward ni Lord? Yung mga tao, ayaw nila ng batas eh. Kasi para sa kanila, ayaw nila nung merong ibang nagdidikta o ayaw nila ng merong ibang someone who is in authority over them. Ayaw nila ng ganun. But later on, they will come to realize na it is for their own good. Yung batas, kung bakit may batas. Alam niyo kung ayaw niyo ng batas o ayaw niyo ng kautusan, try lawlessness. Okay? If you don't want law, if you do not want any law, okay, you try lawlessness. Baka yun ang gusto ng iba. Alam niyo kung ano resulta na? Chaos. Ganyan ang nangyayari sa ibang bansa, di ba? Alam mo, sa Amerika, for example. Yung mga tao nagiging lawless, nagiging careless. Wala na silang iniisip. Kung may masira silang ariyan, kung may mamatay, they don't really care. Kasi nga nagiging lawless na yung mga tao. But again, dito natin makikita, importante yung may law. Kasi kung may law, mayroong order. May kaayusan. Kaya nga po sa gabing ito, mga kapatid, minabuti ko po na pag-aralan natin ang batas ng Diyos o yung tinatawag na Ten Commandments. Titignan natin yung applicability ng utos na ito ng Diyos even in our modern times. Okay? So sa Bible, sa panahon po natin ngayon, marami tayong, halimbawa pumunta kayo ng bookstore. Dito sa Baguio merong ano yung hindi lang yung books eh. Merong bagong fully book. Okay, meron ditong bagong bookstore sa dito sa Baguio, bago lang po 'yon, no? Yung fully book bookstore po 'yon. And one time, nag-browse ako dun sa bookstore na 'yon. You know, I'm so disappointed na wala nang mga Christian books. Madalang man, napakadalang po nung mga Christian books na naroon, no? Marami akong nakita mga self-help books from worldly philosophies. Okay? Pero yung talagang biblical and Christian books na tinatawag, wala na. Actually, kahit po sa Amerika, mga kapatid, yung mga bookstore doon, I've noticed, dahil meron akong dalawang bookstore na bisita nung nandun ako. Nalungkot talaga ako, mga kapatid, kasi yung pinaka
yung istante o yung bookshelves, alam nyo, isang bookshelves lang na maliit yung about Christian books o religious section nila, napakaliit, napakakonti lang nung naroon. Tapos wala ka pang mapili. Sabi ko, ganito na ba ang kalagayan ng Amerika na kung saan nawala na yung biblical and mga Christian books sa kanilang bookstore. So, ito po isang reflection, no? Ito lang po yung aking reflection kasi nga po we live in an age of lawlessness, no? More people no longer honor and respect God and even authorities. And that's the reality. Worldwide, no? Kung napapansin po ninyo sa mga news natin ngayon sa buong mundo, ay nagiging laganap ang lawlessness. Laganap ang pagpatay, laganap ang anumang uri ng pagsuway sa Diyos. No? Kaya nga po, napakahalaga po na balikan natin yung pinakapundasyon natin ng ating pamumuhay. We live in an age of pluralism. Okay, ano bang ibig sabihin nito? More people no longer believe in absolute truth. Everything is relative. Ibig sabihin nun, mga kapatid, they believe that everyone had the right to develop their own personal moral code. So what is true to you is not true to me. Whatever is true to me is not true to you. So, kanya-kanya. Kaya kung para sa iyo, yung truth ay absolute. Sa kanya, yung truth ay relative. Meaning, yung totoo sa kanya, hindi totoo sa akin. Yung totoo sa akin, hindi totoo sa kanya. So, irespeto na lang natin ang isa't isa. At yun ang pinaglalaban nila. Yung kanilang sariling opinion, sariling karapatan, sariling pananaw, sariling... Kaya kita nyo sa Amerika, mas malala eh. Kasi ina-assert nila yung kanilang right, yung kanilang karapatan. Karapatan ko na magdesisyon na hindi ako mag-wear ng mask. Kung ako'y magkasakit, responsibility ko yun. Pero wala akong pakialam kung ako'y may sakit, tapos makahawa ko sa'yo, responsibility mo yun. So, alam nyo, kaya po, more than 8 million Americans are infected with COVID-19 in America simply because, yun nga po, ina-assert nila yung kanilang right. Okay? Wala ng absolute truth. Wala ng rule of law na sinusunod sila, kundi yung sarili nilang batas ang sinusunod nila. Kaya, mas malala po ang kalagayan doon. We live in an age of spiritual ignorance. Marami po ngayon, hindi lang dito sa Pilipinas, iba ang kalagayan natin dito, pero sa ibang bansa po. Kaya sila, they are spiritually ignorant or ang tawag natin doon, biblical illiteracy, na kung saan hindi nga nila alam ang salita ng Diyos. Kaya nga, as far as God is concerned, yung pananaw nila tungkol sa Diyos, iba sa pananaw ng pananampalataya natin. So, meron silang little understanding of God's holiness, and therefore, meron silang little understanding of their own sinfulness. Kaya nga, even yung kasalanan, tinitrivialize nila yung kasalanan. Para sa kanila, ang kasalanan, depende in your own definition. Yung kasalanan. Pero, mind you, brothers and sisters, hindi po sila ang nag-dictate kung ano yung right and wrong. Si Lord ang nag-dictate noon. What is right and what is wrong? Kasi siya yung nagbigay ng, tawag doon, moral law. Siya yung nagbigay ng batas
kung alin yung tama at alin yung mali. Pero yun nga, ang tao ngayon, ayaw na nilang kilalanin ang Diyos. Ayaw na rin nilang kilalanin yung tinatawag na moral law of God. Kasi para sa kanila, ang batas ay yung kanilang sarili. Kung ano yung gusto nila, kung ano yung sa tingin nila, yun ang kanilang sinusunod. Kaya nga po, nagkakaroon ng disorder, nagkakaroon ng corruption, nagkakaroon ng crime, nagkakaroon ng lahat ng uri ng chaos sa sanlibutan ito. Kasi nga, wala na yung tinatawag na creation order of God. Okay. God's creation order, hindi na nasusunod ng mga tao. Kaya nararapat lamang po na sa tingin ko, I tend to believe na kailangan nating i-revisit, kailangan nating muling balikan yung kautusan ng Diyos. Kasi as far as God's law is concerned, God's commandment is concerned, mga kapatid, para sa akin, ang batas ng Diyos, una, ito po yung tatlong features ng batas ng Diyos. Number one, it is an absolute command. Okay? And it demands absolute obedience. So yung batas ng Diyos, absolute eh. Pag sinabi ng Diyos, absolute yun. Okay? Bakit? Kasi siya yung Diyos na nagbigay ng batas. The spoken and written by God Himself. Particularly yung Ten Commandments, mga kapatid. It was spoken and written by God Himself. So, absolute yung command that demands absolute obedience because it was spoken and written by God Himself. And it was directed to individual. Kaya kung papansinin po ninyo dun sa Ten Commandments, nagsimula po yung batas ng Diyos na you shall. Okay? Yung you po doon is in singular form, meaning inuutos ito individually. Tayo po, bawat isa po sa atin ay dapat sundin itong batas o kautusan ng Diyos na kanyang tinuturo. Yan lang po ilang sa mga feature ng batas ng Diyos. Kaya nga, sa gabing ito, mga kapatid, hinihikayat ko po ang bawat isa na muli nating balikan yung mga utos ng Diyos. Isa-isahin po natin yan at pag-aaralan natin. Titignan natin kung ano ang mga kautusan ng Panginoon. I-revisit natin. No? Magkaroon tayo ng tinatawag na understanding the divine laws. Okay. Understanding the divine laws. Sana, dalangin ko sa Panginoon ay magkaroon tayo ng masusing pag-aaral sa bagay na ito. So, magbibigay lang po ako ng ilang may oras pa ba ako? Yeah. Meron pa po ako ilang minuto na makikita po natin dito, mga kapatid. Apat na i-outline natin isa-isa yung batas. Okay? Halimbawa yung the first commandment. Pag-aaralan natin yung sources of sin. Pangalawa, yung serious result of disobedience. Kasi sasabihin din ng Diyos, ano yung resulta kapag ikaw ay sumuway. So, una, yung sources of sin. Pangalawa, pag-uusapan natin yung serious result of disobedience. Pangatlo, yung secret to avoid the sin's trap.
pag-aaralan din natin ano yung mga sikreto para maiwasan natin yung resulta ng disobedience. Pang-apat, yung spiritual reward. Okay. Meron niyang spiritual reward eh. Kung susundin mo naman, ano naman yung gantimpala? So, lagi pong ang utos ng Diyos, sasabihin niya sa'yo, bakit hindi mo dapat ito gawin? Sasabihin din niya sa'yo, ano yung dapat mong gawin, at pag ginawa mo ito, anong mangyayari sa'yo? Alam niyo, God is so fair, no? Malinaw yung batas. Kaya nga, di ba may kasabihan po tayo, ignorance is not honored in the court. Okay? Hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, tapos magkakamot ka ng ulo. Hindi ko po alam na inutos nyo pala yun. Sasabihin sa inyo, pakirewind nga. Pakirewind. O di ba isang araw, nag-Bible study kayo, pinag-aralan nyo yung 10 Commandments. O yan, nanood ka, o yan, tinuro ni Pastor Arnel, o yan. Pinag-aralan nyo yung salita ko. Ngayon, hindi mo pwedeng sabihin sa akin na hindi ko alam. Kaya nga po importante mga kapatid, pag-aralan natin, i-revisit natin, magkaroon tayo ng understanding of the divine laws. Dalangin ko sa Panginoon mga kapatid ngayong gabing ito, yung bang makita po natin yung kahalagahan kung ano ang may tutulong sa atin kung pag-aaralan natin yung mga utos ng Diyos. Naniniwala ko, hindi lamang po ito applicable nung panahon nila Moses, panahon ng mga Israelita. Ito po ay timeless. Hindi po ito time-bound, kundi timeless, yung mga principle dito. At naniniwala po ako, katulad ng ating Panginoon, nagpunta siya rito hindi to abolish the law, but to fulfill the law. More so, kung tayo po yung mga mananampalataya, katulad ng ating Panginoon, hindi natin dapat i-abolish or i-ignore yung batas ng Diyos. Sa halip, dapat sundin natin yung mga batas ng Diyos. Ano yung mga prinsipyo dun sa batas ng Diyos na dapat natin gawin? Kasi meron niyang mga tinatawag na timeless principle. Okay. So, dun tayo sa timeless principle. Hindi dun sa literal na dapat ganito, dapat ganon. Hindi, ano yung timeless principle na po pwede nating dalhin even sa ating panahon. So, pag-aralan po natin yan sa mga susunod na araw. At dalangin ko sa Panginoon, ma-excite po kayo. So, balikan nyo, basahin po ninyo yung Exodus chapter 20. At alamin muna natin yung context. Sa susunod, bago natin talakayin yung Exodus 20, yung first commandment, ay magkakaroon muna tayo ng background, historical background para lalo nating ma-appreciate yung ating pag-aaralan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli tayong aawit. So, muli nating awitin yung inawit natin kanina. I commit again with all I am for you, Lord. Hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, I'll walk with you wherever you go. Walk with you wherever you
peace and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Manalangin po tayo. Dakilang Ama na nasa langit, nagpapasalamat po kami dahil sa iyong Espiritu Santo, ginagabayan mo ang bawat isa sa amin upang magkaroon kami ng kauhawan, kagutuman sa inyong mga salita. Tunay po na ang iyong salita ay perfect, reviving the soul. Ang iyong salita ay trustworthy, making wise the simple. Ang iyong salita ay totoo, right? Bringing joy to the heart. The commands of the Lord are clear, giving insights for living. And they are pure, lasting forever. They are reliable, O God. They are fundamentals. Sa gayon yung buhay namin ay maging stable. Panginoon, dalangin ko sa gabing ito, continue to create in us a hunger and thirst for your word. Panginoon, salamat po dahil ang salita mo ang kailangan namin sa buhay namin. Lalong-lalo na sa panahong ito ng pandemic. Lalong-lalo na sa panahon na ito ng krisis. Sa panahon na punong-puno kami ng mga kalamidad. Punong-puno kami ng mga challenges o problema sa buhay. We have a lot of troubles, O Lord. That's why, Lord, kailangan namin ng liwanag ng inyong salita. Sa gabing ito, Panginoon, muli mo kaming gisingin, Lord. I-revive mo yung aming desire, Lord, to know you more. To know you, your will. To know your ways. Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa sa amin. At sa gabing ito, O Diyos, salamat po sa iyong pag-iingat sa bawat isa. Panginoon, dalangin po namin yung pong mga kapatiran namin, mga kababayan namin na nasalanta ng bagyong ito. Alam po namin, Lord, na tutulungan mo po sila na makabangon muli sa kanilang kahirapan. Yung mga tao nasira ang kanilang mga tahanan, nasira ang kanilang mga kabuhayan. Yung mga taong nasira ang kanilang hanap buhay. May mga tao na wala ng mga mahal sa buhay. Lord, have mercy on them. Alam namin na kaming mga Pilipino ay mahal mo, Panginoon. Alam namin, kaming mga Pilipino ay hindi mo pababayaan. Kaya nga, Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa. At kung may mga tao po na hanggang ngayon ay hindi pa nagbabalik loob sa inyo, tulungan mo ang bawat isa na makapagbalik loob sa iyo, O Diyos. Pagsisihan ng aming mga kasalanan. At patuloy naming kilalanin ang iyong paghahari, kilalanin ang iyong pagiging tagapagligtas ng aming mga buhay. Lord, sa gabing ito, dalangin po namin yung mga may karamdaman, ang iyong patuloy na kagalingan sa aking kapatid na si Ana, sa aming mga kamag-anak, mga mahal sa buhay na may mga karamdaman ngayon, si Aman, O Lord, dalangin po namin ang iyong sustaining grace
sustaining power mo, Panginoon, ay igawad mo sa kanya. Ma-overcome pa niya itong ordeal na kanyang kinakaharap, O Diyos. Itong sakit na ito na kanyang kinalalagayan sa oras na ito. Doon sa mga may sakit ng COVID, Lord, dalangin namin ang iyong patuloy na kagalingan at kalakasan sa kanilang immune system. Bigyan mo rin po sila ng wisdom, even ng determination, Lord, not to spread this virus anymore. Mas maging responsible po yung mga infected na. And I pray, Lord, na tulungan mo po ang aming pamahalaan kung paano pa matutulungan yung mga nangangailangan, ma-prioritize yung mga naging biktima ng kalamidad, ma-prioritize yung mga biktima ng COVID. Panginoon, tulungan mo po sila. At kami rin po bilang mga mananampalataya, alam po namin meron din kaming magagawa. Hindi lamang manalangin, kundi tumulong sa aming kapwa. Dalangin po namin magkaisa mga mananampalataya, magbuklod-buklod, magtulungan, makalikom ng sapat na salapi na maaaring itulong sa aming kapwa. Kaya nga, Panginoon, continue to touch our hearts na maging maramot, kundi share namin yung material blessing na tinanggap namin sa inyo para itulong sa mga nangangailangan. Give us an open heart, open mind, and open hand, O God, to help those people who are greatly affected by these calamities. Lord, sa gabing ito, salamat po. Pinupuri ka namin sa gabing ito. Pinasasalamatan ka namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Sige po, dadako po tayo sa ating celebrate ng banal na hapunan. Panginoon, salamat po. Nag-pass over sa amin yung calamity. At ngayon po, Panginoon, patuloy namin kinikilala ang iyong grace sa aming mga buhay. Dalangin po namin, patuloy kang kumilos sa buhay ng bawat isa. Kinikilala namin ang inyong kapangyarihan, ang iyong pagliligtas sa amin. 2,000 years ago, namatay ka para sa amin. Tanda ng iyong pagmamahal. Inialay mo ang iyong sariling buhay para sa amin. Kainin natin ang tinapay na ito upang huwag nating makalimutan ang ginawa ng ating Panginoon Hesus para sa atin. Salamat po. Panginoon, kinikilala din namin ang bisa ng inyong banal na dugo. Inihandog mo ang iyong sariling buhay, ang iyong sariling dugo para tubusin kami sa aming mga karamdaman, sa aming mga kasalanan, sa aming karumihan. Salamat po sa iyong banal na dugo at pinagtibay mo ang iyong pakikipagtipan sa amin nang inialay mo ang iyong sariling dugo para sa amin. Kaya Panginoon, salamat po na kami na-reconcile sa inyo, napabilang sa iyong kaharian sa pamamagitan ng iyong ginawa dun sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, inimin natin ang grape juice na ito. Amen. Natapos na muli ang ating devotion. Magandang gabi po. Salamat po sa mga sumama sa atin sa ating devotion ngayong gabi. Si Pastor po ay umalis dahil may ongoing meeting po sila. Hello po, thank you po for joining us, Kuya Buddy, Ate Feli Aquino, Sister Shawl Mercado Lopez, Kaning Mateo Jimenez, Ate Gemma Sumile, happy birthday Ate Gemma sa Israel. Ate Evelyn Gamboa, pinag-pray namin continue si Kuya Obet, sa healing ni Kuya Obet. Kabet del Rosario, Kaning, Sister Cecilia Madronio, Beth
Mag-duty ulit tayo ngayong gabi para kay Ama. Sister Ellen O. Carica Castillo, Sister Justa Jan. Brother Rolando Fontanilla. Tito Ben and Tita Judy, Sister Jing Fabon, Sister Rodora Grace Rimas, ano pa nga, Waldo and Yuri, hello. Sister Paz Daulayan, Sister Emma Gonzalez, Sister Glad Alcantara Galano, Gwen and William, hello. Sino pa? Rochelle Mendoza Ocampo, Ate Flora, hello po, na-miss na namin kayo. Arlene Uson, hello. Pauline, ikaw naman. Salita ka. Kuya Aldwin. Roberto Gonzalez, Evelyn Gamboa, Suzette Empainado, Tisha Oplay, Carol Emerita Vasquez, Flora Rebocquiao, Kuya Ahmed, Sharon Alcantara, Rex Agusti, Shoning Poseidon, Nanay Sean. Roderick Tadifa, Sir Jun. hindi, Cyrene. Tamiing, Rolando Fontanilla, Jerry Garcia, Ate Terry Joanne. Rose, Tita Rachel, Jean Favon, Glad Yolano Bet Centeno, Arlene Uson, Jennifer Aroni, Kuya Jai, Ate Kay, Johan and Johan Mateo, hello. Chelsea Garcia, Campus, Edna Irimas, Josefa Culanay, Hello po. Sister John and Tita Emma, Shol Lopez, Gemma Sumile, Tami And Jesusa Pulanay. Hello po, maraming salamat po for joining us. Nawa po bukas, meron tayong assignment. Lola Peting, meron po tayong assignment na babasahin po natin yung Exodus 20, 10 Commandments. God bless po sa inyong lahat.